Bibigyan nga kita kaso sira open namin. Hala, naka-live na pala. Good morning, everyone! Live na pala eh. Good, very good. Sasakyan na yan. May sasakyan kami. Ay, oo nga. Kasi, dyan. Hindi ba 31 ngayon? Oo, 31. Speaking. Isa ka. Ibang oras nila. Yes, good morning! Ay, mahina. Bakit lang? Good morning! Yan, tayo pala tayo tumayo. Tayo po ay magsasimula sa ating gawain. Ngayong araw na to ay ang huling araw ng October. Amen? Sa mga nagdaang buwan, talagang napakabuti ng Panginoon, di ba po? Yes, handa na po tayo magpuri sa Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah! Yes, Lord! Handa na ba tayo magpuri? Yes, hallelujah! Lord, sing, sing, sing! Yes, Lord!
Kayo pong nasa bahay, sabayan niyo po akong magpuri. Pasalamat sa ating Panginoon na kailanman hindi ka binabayaan ng Panginoon. Yes. Tayo sa Diyos lamang lahat ng papuri. Wala tayong pwedeng i-complain sa Panginoon na bakit ganun, bakit ganito. Sa mga pinagdaanan nating pagsubok, salamat sa Panginoon dahil nakapagpasalamat pa rin tayo kahit tayo ay dumaranas sa anumang mga suliranin sa buhay. Yes, Lord. Sa mga kamay ng Panginoon, tutulungan niya tayo kasi magtitiwala lang tayo sa Panginoon. Hallelujah. For you, Lord.
mag-ingat, Father, at patuloy na kami yung gamitin ng bawat isa, Father. Ingatan niyo po ang bawat isa. Ikaw lamang ang aming tinataas at pinapupurihan sa iyong ngalan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, worship team, for leading us in our worship this morning. Amen. Naging pagpapala po ba ang ating pagsamba sa Diyos? Amen. Dapat talagang uhaw na uhaw tayo na magpuri sa Panginoon. Ano man ang ating sitwasyon, ang dapat talaga nating sabihin, mabuti at napakabuti ng ating Panginoon. Amen po ba doon? Amen. Thank you, Lord. Sige po. Kung meron po tayong mga Biblia, ay makibukas po kayo sa akin sa Lumang Tipan, sa libro po ng Exodus. Exodus chapter 2, verse 20 after verse 25. Exodus 2, 20 to 25. And where is he who will ask his daughter, why did you leave him? Invite him to have something to eat. Moses agreed to stay with the man who gave his daughter Zipporah to Moses in marriage. Zipporah gave birth to a son, and Moses named him Gershom, saying, I have become a foreigner in a foreign land. During that long period, the king of Egypt died. The Israelites groaned in their slavery and cried out. And their cry for help because of their slavery went up to God. God heard the groaning, and he remembered his covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. So God looked on the Israelites and was concerned about them. May God bless the reading of His Word. Tayo po'y dumako sa Diyos sa panalangin. Let's lift our hands, both hands, and let's come before the throne of God. Hallelujah. Lord, napakagandang magpuri. Napakagandang magpasalamat na hindi kami lumalapit kahit we are a needy person na humihingi. Kundi nagpapasalamat kami dahil ang Diyos namin ay mabuti at napakabuti sa bawat isa. Lord, as we study Thy Word, we ask for Your Holy Spirit. Hawiin mo kung meron mang mga gumugulo sa aming mga isipan, karamdaman, bayarin, sirang relasyon, ano man yan. Sa pangalan ni Jesus, tanggapin mo ang kagalingan, tanggapin mo ang kaayusan, tanggapin mo ang kapayapaan, ang kapangyarihan ng Panginoon. Dahil sa Diyos, lahat ay kaya niyang sagutin. Sa aming pag-aaral ngayong umaga, bigyan mo kami ng katalinuhan na ipamuhay ito at ayon ito sa iyong kalooban sa amin. Sa pangalan ni Jesus, sa lahat po tayo magsabing, Amen. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Wala na po ba maglalakas ang palakpak natin? Amen. Yung panahon ngayon ng campaign, ay talagang nagsisigawan sila kung ano-ano mga palakpak nila. Tayo pa kaya? Na mga anak ng Diyos at pinapalakpakan, hindi tao, hindi reliyon, hindi simbahan, kundi ang pinapalakpakan natin ay buhay ng Panginoon natin. Amen and amen. Okay, so our topic for the last Sunday na po ng October, it's the last Sunday, is entitled, I Surrender All. Yan po ang pinaka-maganda. Marami po nagsasabing, mahal kita o Diyos, ikaw ang aking Panginoon. Pero, ang pinakamahirap, hindi nila maisuko ang lahat. Meron pa rin silang inihila, meron pa rin silang, Lord, ikaw ang Diyos, pero ito gusto ko eh. Ito ang prioridad ko eh. Ito ang gusto kong gawin. Hindi na ibibigay ang lahat. Kaya, I surrender all. Amen? Now, ang ating pong unang pag-aaralan is all about, number 1, Moses' life. Ang buhay ni Moses. Now, under it, Moses is the man that is called Moses. Ang taong tinawag
na si Moses. Na kung nabasa na po niyo ang buhay ni Moses, bago pa po siya ipalabas sa mundong ibabaw na ito o ipanganak, nagbigay na po ng degree yung mahal na hari ng Ehipto na ang bawat Hudyo, pag siya'y sanggol, ay dapat patayin. So, sila Moses ay mga Hudyo at nandun po sila sa Ehipto. Kasi nga po, if you remember, yung famine, naggutom, nagpuntahan po sa Egypt dahil sila lang po may pagkain. At nandun po ang mga Hudyo. At napansin ng hari ng Ehipto, parami ng parami ang mga Hudyo. Kaya ang diri niya, para hindi dumami, lahat ng may baby, patay. Ito po, yun po ng panahon na ipinanganak si Moses. Remember that story? Ng nanay niya, para mailigtas si Moses dahil hindi na niya maitago. Umiiyak na siguro, grabe umiyak. Nilagay niya sa basket si Moses. Remember that? Yes. Hindi ba kasi hindi nagbago ng kaya hindi nila remember, pastor, di namin alam yan. Amen? Nilagay ng nanay niya. Kung ikaw yung nanay, kaya mo bang ilagay ang iyong sanggol sa basket at paagusin sa ilog? Di ba? Naligtas nga siya sa mga sundalo ng Ehipto, pero pwede niyang ikamatay yun. Di po ba? Pwedeng tumaob ng basket na lalagyan at mamatay si Moses. Pero ang maganda po doon, iningatan ng Diyos si Moses. Yes, amen. Kung paano iniingatan ng Diyos si Moses during those days, ikaw rin. Sa panahon ngayon ng pandemic, ay iniingatan rin ng Diyos. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, iniingatan tayo ng Diyos. Hallelujah. At kinuha po siya nung anak ni Pero at pinalaki. So, sabi po, hanggang ngayon, pag ikaw ay graduate sa Egypt, isa daw sa pinakamagagaling yan eh. Lalo, especially sa construction. Pag gumagawa po yan ng bahay, ng building, hindi lamang 50 years. Century upon century, nung kanilang ginagawa ay tumatagal. Kaya, nung panahon ni Moses, sa pinakamagagaling na school, doon nag-aral si Moses. Magaling siya. Pero nagkataon, if you are reading your Bible, dahil nakakita siya ng isang sundalo ng Ehipto na sinasaktan ng Hudyo, ikadugo niya ng Hudyo, napatay ni Moses. Sa takot, tumakbo po si Moses. Tumakbo siya sa Panginoon, tumakbo siya sa Ehipto. Sabi niya, "Nako, baka ikamatay ko to." Tumakbo siya kahit anak siya o anak-anakan siya nung anak nung Pero. Natakot siya. At lumayo po siya ng Egypt. Pero kahit lumayo po si Moses, ay tinatawag pa rin siya ng Diyos. Meron po akong mga kakilala na siguro mga kabataan na tinatawag sila ng Diyos. "Hoy, magpastor ka." "Lord naman, wala sa plano ko yan." Ang mga nagpapastor, mga wala ng plano sa buhay. Di ba? Nakakalungkot to. Pag may plano pala sa buhay, hindi magpapastor. Pero pagka ibang kurso, ibang mga pangarap, may pinagpaplanuhan niya. Ganon rin si Moses, natakot siya. Now, can we read Exodus 3:14? Tinanong niya kasi ang Lord, kasi kinausap muli si Moses, "Ikaw ang gagamitin ko na paalisin ang mga Hudyo sa Ehipto. Paano pag hindi maniwala ang mga Hudyo? Paano pag hindi mo maniwala ang mga Ehipto? Ano sasabihin ko? Ano sabi ng Diyos? I am who I am." Pag may nagtanong, sino nagpapadala sa iyo? Sino nagsasabi sa iyo? Sino nag-uutos sa iyo? Sa kay Haring Pero na lumayas sa Ehipto, sabihin mo, "I am who I am." Sa Tagalog niyan, ano yan? Ako ay ako nga. Biro mo yun? Isipin mo yun? Doesn't make any sense, di po ba? Kausap mo ang hari, sasabihin ng hari, "Sino nagpapadala sa iyo?" Siya daw po ay si siya, ako, at ako nga.
Abay, pag ikaw nung hari, abay may nasisiraan na to si Moses. Kasi ang hirap po intindihin yung salita na yan. Yes. Kasi nga po, para lamang yan sa Diyos. Yes. Hindi yan para sa tao. Walang kailanman tao ang pwedeng mag-claim na ako nga'y ako. No? Ang pwede lamang mag-claim yan ay ang Diyos. Pero si Moses po, ang madalas makita niya nung kahinaan niya. Kunwari, may service tayo ngayon. Tapos tatapikin kita. Sister, right? Next Sunday, ikaw ang opening prayer. Ako? Pastor ako? Hindi ako pwede sa harap. Kakabahan ako, manginginig ako. Di po ba? Ganun po si Moses. Takot na takot, Lord. Walang maniniwala sa akin. Tapos sabi pa niya, kung magsalita daw siya, parang nabubulol. Mahina daw ang intelligence ni Moses. Mahina daw siya. Lalo pagharap sa hari, kahit kilala na niya ng hari. Takot siya. Ang madalas pong makita ni Moses ay yung kahinaan niya. Yes. Pero dahil ang topic natin ay surrender all, sumunod siya sa Diyos. Amen. Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw. Amen? Kailangan natin isuko lahat sa Diyos. At alam mo ba nyo, pag isinusuko mo lahat yan, yung problema mo, yung kabigatan mo, yung mga kung iniisip mo kung ano-ano, kung isusuko mo lahat yan kasama ng buhay mo, parating na yung answer prayer mo. Ang hina naman, amen! Kasi ang Diyos na nagsabing ako nga'y ako, ay kasama natin. Kung siya'y Diyos ni Moses, hanggang ngayon, 2021, October 31, Diyos natin rin siya. At siya ang makapangyarihang Diyos. Palakpakan na natin po ang Panginoon. Everybody, come on! Pinakamalakas na palakpak na kayang ibigay sa ating Panginoon. Hallelujah! Now, 2 Samuel 11. Chapter 11. Our second point is about David's life. It's the boy name was David. Ang pangalan ng bata ay si David. Remember nung Prophet Samuel na naghahanap siya ng hari? Nung sa magkakapatid, ang lalaki ng katawan ng kuya, pero sabi hindi yan. Sabi ng Diyos. Tapos nasa ng batang si David, ayun, nag-aalaga ng tupa. Pagbalik ni David, galing nag-aalaga siya, nagpapastol ng mga tupa. Pagdating niya sa propeta, inanoint na siya. At sabi, dadating ang panahon, magiging hari ka. Ewan ko kung may nagsabi na sa inyo, may nakakita ng ulo mo, ng forehead mo. Balang araw, magiging presidente ka, hindi ng antipolo ng Pilipinas. How would you feel? Ako na kumukupit ng mga barya-barya sa lamesa. Ako na matigas ang ulo pag sa hugasan. Ako nung ayaw maglinis ng kama. Ako. Pero hindi po tinignan ng Diyos ang pagkabata ni David. Amen? Ano kaya? Imagine this. Itong ating eleksyon, may mga 16 years old na mag-apply na magpre-presidente. Siguro magtatawanan ng marami. Wala ka pa sa edad. Yung bibig mo ay may gatas pa. Wala ka pang alam. Pero during those days, si David ang napili ng Diyos. Hindi na matatanda, hindi na mga mama. Kung hindi ng isang bata, isang binatilyo na nag-aalaga ng tupa. Now, ang maganda po kay David, pinag-pray siya. Tapos ng prayer, nung magiging hari siya, sabi ng kuya niya, oy, balik na sa mga tupa, alaga ka ulit. Para kang pinag-pray, Presidente ng Pilipinas, oy, hugasan, balik sa hugasan. Di po ba? Ang tagal po, bago nangyari yun. At sa mga hindi nagbabasa ng Bible, naging hari po si David.
panahon ni David, puro gera. Lahat, ang dami nilang kinakalaban ng mga bansa. At ang maganda po doon, dahil na kay Lord sila, kasama nila si Lord, lagi silang panalo. Sabi mo sa katabi mo, laging panalo. Amen. Sino man ang mga musta sa'yo, sabi mo, panalo. Amen. Kahit mahirap ang buhay, panalo. Bakit? Dahil sinabi ng Panginoon sa Hebrews 13:8 that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kailanman, di nagbabago ang Diyos. Now, itong ating binabasa po sa 2 Samuel 11. Pagmula verse 1. Si David po hari na. Kahit hari siya, sumasama siya sa gera. Pero dito, nagpahinga siya. Hirap pala nagpapahinga kay Lord, no? Tapos, yung nagpahinga siya, sabi sa verse 2, let's go there. 2 Samuel 11 verse 2. Habang nagpapahinga si David, nagpunta siya sa pinaka-bubungan, no? Sa taas ng kanyang palasyo. Kasi lusot ng kanyang mga sundalo eh. Siya, nag-relax lang. Habang nasa taas siya ng kanyang palasyo, meron siyang nakitang napakagandang babae. Yan, tingnan mo katabi mo. Ganyan mo siya. Napakaganda. Diba? So, hindi siya kaya sa gera ng kalaban. Pero pwede siyang makaya sa pita ng laman. Okay? Now, in verse 3, nagpadala si David. Kunin niyo ng babae na yun, na naliligo. Tapos sabi sa verse 3, tinawag si Bathsheba na asawa po ito ng Uriah, yung magaling niyang commander sa army ni David, magaling niya makipaglaban. May asawa. Pinapunta niya sa palasyo. Pagdating po sa verse 4, they sleep together. At pagdating sa verse 5, let's go down verse 5, yung Bathsheba, pregnant na. Ang bilis ng pangyayari. Kita niyo? Hindi kaya si David sa gera, sa mano-mano, sa kung ano-anong kalaban, pero bumagsak si David sa laman. Saan nagkulang si David? Hindi niya sinuko ang lahat. Yes. Do you see the point? Hindi niya sinuko ang lahat. Malakas siya, madaling siya tumugtog. Alam mo niyo, kahit saan magpunta si David, kumakanta yan, nagkakakompose yan, umaawit yan. Kaya lagi yan kumakanta kay Lord, pero nung dumating na ang tukso, i-grab yung tukso yun. Madalas ko pong sabihin, ang problema, hinaharap. Okay? Harapin mo yan kung may problema ka. Pero ang tukso, tinatakbuhan. Hello, hello! Huwag mo sabihin, ang tagal ko ng Kristiyano, Pastor, kaya ko na to, alam ko na ang gagawin ko, malakas na ako, no? Pag tukso, tumakbuhan. Huwag mo salubungin ng tukso, tukso nga eh. Pero kung ang problema yan, harapin mo. Now, kung lilipat po tayo sa chapter 12 ng 2 Samuel, verse 1. Dito po, nandito nung Nathan. At dahil yung Uriah na asawa ni Bathsheba ay napapatay na po ni David. Ano po ang style ni David? Kasi nalaman niyang pregnant na si Bathsheba. Ang ginawa niya dahil commander niya, sabi niya doon sa Uriah, paggera, doon ka sa harap. Kasi mano-mano po yan. Pag nag-clash po ang army, sino man ang nasa unahan, tiyak, patay. Ang madalas na matataas na opisyales, nasa likod lang. Tigatingin lang sa buong bundukin. Mga matataas na opisyal. Pero ang ginawa ni David, sabi niya, doon ka sa harap. Kaya anong plano ni David? Gumawa siya ng mali. Anong pinanganak?
Mali rin. Ano nangyari? Pag tayo po pala lumalayo kay Lord, imbis na maging maayos ang buhay natin, lalong magkakagulo. Ito naman si Nathan. 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 Sabi kay David nagkwento. Galing ng kwento niya. Ano kwento niya? David, mahal na hari, may kukwento ko sa iyo. Ano kwento niya? May dalawang lalaki. Isang mayaman, isang mahirap. Yung mayaman, ang daming tupa, ang lalaki. At itong mahirap, sabi niya sa verse 3. Tignan natin ang verse 3. Itong mahirap, isa lang ang tupa. Lampa. Maliit na ship. Pinalaki niya ito, katulad ng kanyang anak. Pag kumakain, sharing sila. Wow, very sweet. Pag umiinom, sharing rin sila sa cup. Pag matutulog, nakahag pa. Diba? Tingnan nyo. Para siyang anak na nung mahirap na to. Pero sabi niya sa verse 4, tingnan natin ang verse 4. Ano ang kwento ng Nathan? May dumating bisita ng mayaman. Pagdating, dapat may iaalay ka o meron kang ibigay na ship para kainin. Alam po niyo ginawa ng mayaman? Pumunta pa sa bahay ng mahirap at kinuha pa ng kaisa-isa niya tupa. At yun ang ibinigay doon sa bisita. Now sa verse 5, yung natinig ni David to, sabi niya, galit na galit si David. Dapat yung tao na yun ay napatay. Galit na galit si David. Ay, ang kwento. Sino yun? Sino yun? Ang yaman-yaman, ang dami-daming tupa, yung pa. Ang pinadiskahan ng iisang tupa. Kung mag-hug pa sila, grabe, pinatay pa yun. Galit na galit. O sabi po sa verse 6. Ano sabi? Ikaw, in verse 7, let's go there. Sabi ni Nathan, ikaw, yung lalaki na yun. Grabe, no? Ano ibig sabihin ni Nathan? Ang dami diyang mga babae. Ang dami mo diyang pwedeng gawing asawa. Pero ito, may sariling pamilya, may sariling asawa, yung pa ang kinuha mo. Napahiya po si Haring David. At magmula noon, doon niya naalala ng salita, Lord, I surrender all. Doon niya sinabi, Lord, kahit ano palang yaman ko, kahit ilang gera ang pwede namin ipanalo, kung hindi ko isusuko lahat, hindi ako magiging karapat-dapat sa iyo. Kaya from that time on, if you know that song, Create in Me a New Heart of God, doon niya na-compose yun. Doon niya sumisigaw sa langit si David, Panginoon, patawarin mo ko. Panginoon, patawarin mo ko. Lord, hindi na muling mauulit. Kaya magmula nung nakita ng Diyos ang totoong pagsisisi ni David. Kaibigan, kapatid, kababayan, kung gusto po talaga nating lumapit sa Diyos, dapat maging totoo tayo. I-surrender natin ang lahat. Hindi pwede, Lord, I worship you, Lord, I love you. Pagdating dito, Lord, meron pa akong mga inaasikaso mga bagay-bagay eh. Ito yata importante sa akin. That's not surrender. If you want that word, I surrender all, ibigay natin lahat. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Everybody, come on. Pinakamalakas na palakpak sa Panginoon namin. Excited ako mga 4 hours. Last Sunday, 3 hours ako nag-preach, ngayon 4 hours. 1 hours. Number 3, Naaman's life. Kilala po ba niya si Naaman? Hindi nagbabasa ng Panginoon. Sino ba yun? Yung ba na naghugas ng paa ni Jesus? Sino ba yun? Now, si Naaman, in 2 Kings 5:1-11, he was mentioned the sick
commander and his name was Naaman. Ito rin po magaling makipaglaban. Ang galing-galing. Talagang nung kaharian nila, tuwan-tuwa kay Naaman dahil saan man siya lumusog, ano man ang kanyang sakupin ay nasasakop nila. Kaya nung victory to Arab, ay talagang inaasahan lagi si Naaman. Now, the problem of Naaman, may sakit siya. Sabi mo sa katabi mo, may sakit siya. Diba? Pag meron tayong kaibigan o mahal sa buhay na may sakit, parang may sakit na rin tayo. Hindi tayo makatulog. Lagi natin check, kamusta ka na? Ako nung bayarin, nung bibili natin gamot, ako nung doktor. Diba? Dami natin iniisip pag meron tayong mahal sa buhay o kaibigan, may sakit. Si Naaman, kahit po anong galing niya makipaglaban, may sakit siya. At naalala po niya ang propetang si Elisha na pag mag-pray, dahil totoo ang Diyos, ay gagaling. Now, from verse 10, 2 Kings 5:10, pinuntahan niya ang bahay ni Elisha, propeta Elisha, at gustong magpa-pray over. Pero si Elisha, propeta Elisha, kahit commander ka, very busy. Diba? Very busy si propeta Elisha. Pinalabas niya nung alalay niya. Sabihin mo, pumunta ka sa Jordan River. Yung Jordan River ko, napakarumi. Sosyal to si Naaman. Pinupuntahan na niya ng magagandang beaches, magagandang ilog. Pinapapunta pa siya sa Jordan. Ang dumi-dumi. Hindi ka lumabas ng propeta eh. At sabi doon, lumubog ka ng 7 beses. Now, sa reaction po ni propeta Elisha, si Naaman na insulto. In what way? Commander ako. Mataas ako. Hindi mo lang ako labasan at kausapin at ipag-pray over. Yun po iniisip ni Naaman eh. Ang lumabas ng alalay. Hoy, Commander, lumubog ka daw sa Jordan River na 7 beses. Galit na galit. Puro hinanakit ang sinasabi ni Naaman. Bakit ka doon? Ang dami-daming ilong doon pa. Hindi pa ako nilabasan ni propeta. Now, sabi nung servant sa verse 13, Naaman, kung gusto mong gumaling, sumunod ka na lang. Okay? Nakakaintindihan mo ba? Parang niya sinabi, Commander, Naaman, kung gusto mo gumaling, I surrender all. Isugo mo lahat. So walang magawa si Naaman kundi sumunod. At habang lumulubog siya sa Jordan River na marumi, na pangit, dahan-dahan siyang lumubog, isang lubog. Ano ganyan? Ano po ang sakit pa niya? Leprosy o keto. Isang lubog, abay wala. Pangalawa ay wala. Ako, niloloko lang tayo 3, 4, 5, 6, wala! Galit na galit na! Pero pag lubog ng ika-7, sabi ng Bible, yung skin niya kasing kinis ng isang bata. O bakit po ang baby masyadong cute? Di ba pag cute-cute, tapos pag lumalaki na, nagiging cute. Pero pag baby, kahit mga maitim, mga black, kahit baby nila, cute-cute. Kasi nga po yung skin ng baby, grabe. Talagang nakaka-attract ang mga skin ng baby. Kaya nga, sa Pilipinas, nung whitening, nung mga kung ano nilalagay, pa yung approve na approve sa maraming tao. Kasi gusto nilang bumalik ng mukha nila, gusto nilang bumalik ng skin nila. Ganyan po nangyari kay Commander Naaman. Magmula, nag-surrender siya. Gusto mo ba ng himala? Surrender ka kay Lord. Amen. Pang-4. Gising pa mo ba yung katabi mo? Gising ka ba ba o naiinip na?
Number 4 is all about the Peter's life. Ang buhay naman ni Pedro. Peter's life is a proud disciple named Peter. Alam ba nyo, yung alagad pa lamang si Pedro, isa po sa main character po si Pedro pagiging palalo o mayabang. In what way? Mahilig siya magtaas ng kamay, kumbaga sa klase. Pag tinawag ng teacher, di naman alam ang sagot. Ganyan si Pedro. Mayabang, papasikat sa mga klase. Oy, alam ko yan. Pero pag tinawag ng ma'am, ay, hindi ko pa pala alam. Palalo, mayabang si Pedro. Now, nung Luke 22, titingnan po natin sa Bible po natin. Ito na po nung panahon na hinuli si Jesus at huhulihin siya ng mga sundalong Romano. At sabi ni Pedro, Panginoon, mahal na mahal kita. At kahit kailan ay ibibigay ko sa iyo. From Luke 22 verse 33, sabi dito. But he replied, Lord, I am ready to go to with you in prison at hanggang kamatayan. Ganyan siya. Pag nandiyan si Jesus, Lord, grabe ka, love na love kita. Kahit hanggang kamatayan, sasama ako sa iyo. Yabang no? Sinagot siya ni Jesus sa verse 34. Ang sabi ni Jesus? I tell you, Peter, before the rooster crows today, bago tumilaw ng manok, 3 beses mo ako. Sabi ni Pedro, di pwede yan. Love na love kita eh. Dito nga sa church, pag sinabi ni pastor, pwede na mag-church. Andito agad ako, love na love kita, Lord eh. Di ba? Yung mga gano'n, love na love kita eh. Pero sabi ni Jesus, pag tumilaw ang manok, 3 beses mo akong hinamuli. So hinuli po si Jesus. Pagkahuli niya, dinala siya sa isang lugar at nagpapainit si Pedro. Siguro malamig na panahon yun. Sabi ng mga tao, di ba ikaw isa sa alagad? Hindi, kamukha ko lang nun. Sa pangalawa, di ba ikaw tigalay? Di ba? Hindi, kamukha ko lang si Gaya. Pangatlo, di ba ikaw kasama ni Jesus lagi? Hindi ko yan. Pero sabi ka kanina, Lord, sasama ako sa iyo sa bilangguan, hanggang kamatayan kasama kita. Eto na! Tinatanggi na siya ni Pedro. Kita niyo ng punto doon? Ano kulang ni Pedro nung topic natin? Ay, so Pedro. Pagkaharap si Jesus, love na love. Yung hinuli na si Jesus, Lord, suluhin mo yan. Wala akong kinalaman dyan. Hanggang ang pangatlong ikinaigla niya ang Panginoon at malapit siya kay Jesus niyan. Siguro napadaan sila. Tumilaot ng manok. Sabi po ng Bible, napatingin si Jesus sa kanya and he remembered na sinabi ni Jesus, pag tumilaw ang manok, 3 beses mo ako inagkaroon. Sakit no? Napaiyak po si Pedro. Sabi niya, akala ko Lord, love kita. Akala ko Lord, prioridad kita. Akala ko Lord, ikaw na ang buhay ko. Pero nung hinuli ka lamang, tinanggi na kita. Ayaw ko nang sabihin na natin, ang dami ko kasi, ang dami kong gagawin, ang dami kong busy ako, ang dami kong prioridad. Now, that is the problem of many Christians right now. Pwede sila maging busy sa maraming bagay, pero sa Panginoon, sabi ka lang, Lord, pag emergency ka lang, pag meron akong kailangan, pag meron akong problema, nandiyan ka naman eh. That's not your Lord. Ang ginagawa mo sa Panginoon mo, ginagawa mo siyang gamit. Parang fire extinguisher. Parang pamatay lang ng apoy ng problema. Ganun lang maraming Kristiyano nakalulungkot. Pero ang totoong Kristiyano, may problema o wala, maganda ang sitwasyon o hindi, ay may oras sa kanyang Panginoon.
Pwede ba natin palapakan ng Panginoon? Hallelujah! Wala namang ilalakas yan. Okay? Pagmula nung nagpaalala ang Panginoon kay Pedro, kahit hiyang-hiya siya, Lord, forgive me. Nung nagpakita muli ang Panginoon sa kanya, nung nagbuhay muli ang Panginoon. If you are reading the book of Acts, at binautismohan na si Pedro ng banal na Espiritu ng Panginoon, that is a different Peter. Yes. Grabe yun. Paglakad pala ni Peter sa mga may sakit, nung anino niya, yung anino, may anino ba? May anino. Tapatan lamang ng anino yung mga may sakit. Sabi ng Bible ng Acts, gumagaling na. Sabi ng history tells, dahil naniniwala siya sa Panginoong Jesus, pinako rin po si Pedro. Pero pabalik tayo. Ganon ang nangyari kay Pedro. Pero I'm telling you, nakanta niya, yung kanta natin, ay surrender ko. Kahit nagkamali siya, kahit tinakwil niya sa maraming tao si Jesus, pero sa huli, dahil naging totoo siya sa harapan ng Panginoon, kahit masakit at kapalit ng buhay niya, ibinigay niya lahat at isinuko sa paanan. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Wow! Let us all stand. Tayo po lahat ay tumayo. Yan po ang hinahanap ng Diyos ngayon sa atin. Kaya mo bang isuko ang lahat para sa Diyos? Hallelujah. Thank you, Lord, for that reminder. Siguro, you may have planned in your life, sa future mo, sa pamilya mo, sa mga gagawin mo, nakaplano yan, 5 years from now, 10 years from now, 15 years from now. E paano pag may plano rin ng Lord sa buhay mo? Paano kung may pinapagawa ang Diyos sa iyo? Itatanggi mo ba siya din siya? Sasabihin mo, Lord, marami pang kailangan gawin. Marami pa akong kailangan asikasuhin. Tabi ka muna dyan. We are on the last days, kaibigan. Naghahanap ang Diyos ng mga tao na talagang sasabihin, Lord, I surrender all. Tayo ba'y mananalangin ngayon? At kung maaari, pwede po ba nating damahin ang beat ng ating mga puso? Lagay po natin ang ating mga kamay sa ating dibdib. And just feel the beat, yung tibok ng ating puso. Ang ibig sabihin po niya, buhay tayo. Ang ibig sabihin niya, meron pang plano ang Diyos para sa atin. Meron pang ipapagawa ang Diyos para sa atin. And if that day will come, will you say, Lord, I surrender all. Ang buhay ko, ang dapat magplano ay ikaw, hindi kami. At magiging maayos ang lahat. I'll be asking Sister Fe to please pray for us this morning. At habang lalapit po siya, maniwala ka na may gagawin ang Panginoon. Hallelujah. Itaas po natin ang ating kamay. Hallelujah. Maraming salamat, Ama, na nandito ka. Nagdama namin ang presensya mo. Nakasama ka namin, Panginoon. Na kumakatok ka sa aming puso. Ama,
We are surrendering our life to you. Bawat isa, Panginoon, na nakanayang tinaas, Panginoon. Ibig namin, Ama, na patawarin mo kami sa aming kasalanan. Linisin mo kami sa lahat, Panginoon, ng kalikuan, Panginoon. Ama, ngayong umaga na gawan namin na nandito ka, kasama ka namin. Handa ka na kami patawarin at lilinisin ang iyong banal na digong, Panginoon, sa aming kasalanan. Tumatayo kami sa iyong salita, Ama. Ibig namin sabihin sa iyo, Panginoon, sinusuko namin lahat, Panginoon. Ama, ang kapatawaran ay isa sa amin. Nilinis mo kami, pinagtawad mo kami. May gagawin ka, Panginoon, sa buhay namin. Nilinis mo ang lahat. Babaguhin mo kami. Bigyan mo kami, Panginoon, ang pagtingin, Panginoon, na makita namin ang pangunguna mo. Makita namin na maraming kaluluwa na nangangailangan sa iyo. Maraming may sakit, Panginoon. Maraming na naguguluhan. Hindi alam ang gagawin mo rin ngayon. Tumatayo kami sa iyo. Salita na humahawak kami sa iyo na may ginawa ka na. May ginawa ka na. Salamat, Panginoon. Purihin ka. Purihin ka, Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Tanggapin mo ang katugunan sa iyong pangangailangan. Amen. Hallelujah. Let's praise the Lord. Hallelujah. Jesus. Thank you, Lord. We receive the healing. Amen. We receive the blessing. We receive the forgiveness of our sin. God, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Amen. Napakan natin ang Diyos. Thank you. Praise God. Amen. God bless you po. You may be seated. And let's prepare our hearts as we give unto the Lord our tithes and offering para sa ating Panginoon. Thank you, Pastor, sa wonderful message. So, ito po tayo sa ating offering and tithes. So, let's open our Bible sa 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So, yun po. Sa verse na to, let us give wholeheartedly sa ating Panginoon. Kasi He give us everything na para sa atin. Kasi He loves us. And let's give back sa Kanya and with a happy heart. So, yun po. Sa mga tao po sa online, dahil hindi po makapunta sa church because of COVID, meron po tayong video account number which is 000-630-142 and 491. And meron naman po tayong GCash number which is 099-897-82760 na nakanin po kay Jemima Crest. So let's pray. Lord, salamat po sa karamihan ng Lord God. As we give our tithes and offerings, Lord God, kayo po bahala sa offering to Lord God. As we give it to your glory, Lord God, sa lahat ng Lord God. Maraming salamat po. Jesus, we pray. Amen. Our closing prayer. So let's pray. Lord, salamat po sa aming Lord God, sa aming service na ito, Lord God. Kayo po bahala sa aming pag-uwi, Lord God. Bless us, Lord God. Protection po kami sa aming pag-uwi, Lord. Let us be the change person na gusto, Lord God, as we surrender our lives to you, Lord. Maraming salamat po. Jesus, we pray. Amen. Thank you, church, and see you next week. Amen. Salamat po sa